bilang kongresista ay para magtuloy-tuloy yung kasaganaan sa kitaan, kasaganaan sa kurakutan, at kasaganaan para ibalahurain yung kaban ng bayan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Miss Pam at Sir Marlon. Grabe tong balita ngayon mga kababayan na gusto di umano ng mga crocs o mga buwaya sa loob ng Malacanang di umano magkaroon ng term extension sa kanilang posisyon sa Kongreso. Naku naman po mga kababayan na instead of 3 years gawing 5 years di umano ang kanilang term extension, lalo na itong mga nasa House of Representatives na hindi na nga matiis ng taong bayan itong mga pinanggagawa nila. Tapos gagawa pa sila ng batas na mag-extend sa kanilang posisyon. Sobrang pahirap naman ata sa bayan ng Pilipino yun. Nawika nga ni Sir Marlon walang kabusugan sa pera ng taong bayan. Natama nga itong si dating Pangulong Duterte na term extension ang gusto ng mga buwaya ngayon. Kaya dapat hindi na iboto itong mga senador at congressman na hindi naman tunay na nagmamalasakit sa taong bayan, bagkus pansariling interes ang kanilang pinangungunahan. Nakapansin-pansin na itong mga politiko pag nakaupo na ayaw nang bumaba sa katungkulan. Gusto angkinin ang posisyon na pinahiram lamang sa kanila, na tila'y masyadong nasarapan sapagkat maraming kickback o kurakot di umano ang kanilang nagagawa na siya namang ipinangkakain sa kanilang pamilya. Makarama sana mga ito mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, itong mga lawmakers ng ating bansa inaabuso ang kanilang posisyon na gumawa ng batas na para sa kanila, na hindi naman tinanong ang sambayan ng Pilipino kung payag ang mga ito. Na ang bottom line dito mga kababayan dahil sa pera, na gusto nila talagang magpakabusog di umano sa pera ng taong bayan. At garapalan na talaga, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. By extending the term of office of members of the House of Representatives, the members will be given the opportunity to effect long-term planning, meaningful reforms, and policy continuity while in office. Talagang ang sarap yung gagastos ka ng pera na hindi mo pera yan, na ginagastos mo. Tapos, ililiquidate mo lang to sa pamamagitan ng certificate. Yun yata yung yun yung kinakatakutan nilang mawala sa kanilang ngayong midterm election, Marlon Because lumalaki ang mga tsansa na hindi na sila iboboto ng mga constituents nila dahil very evident na wala silang ginawa sa kanilang mga distrito, lalo na itong mga naapektuhan ng baha nitong bagyong Karina. Posible yan, Pam. Saka posible rin na kaya gustong ma-extend pa yung termino nila bilang kongresista ay para magtuloy-tuloy yung kasaganaan sa kitaan, kasaganaan sa kurakutan, at kasaganaan para ibalahurain yung kaban ng bayan. Correct? Nakakalungkot, Pam. Nakakalungkot. Sa dami-dami ng bill na ipapasa, talagang dito pa kayo nakatutok. Hindi nyo ang presyo ng bilihin, ang presyo ng kuryente, tubig, pati gasolina, and pati bigas. Ba't hindi ninyo dinigin yung kaso ng 5,500 flood controls na hindi epektibo gawa ng sarili ninyong korupsyon? Mismo. At bakit hindi nyo rin dinggin, buhayin uli yung pagdinig na sa naunang isiniwalat ni Congressman Sonsing na mga personalidad na kinasangkutan at sila di umano ang pasimuno ng agri-smuggling sa Pilipinas. Bakit kayo nakafocus at ang efforts ninyo and resources ninyo, lalong-lalo na ang mga oras ninyo, nandito sa isang bill or resolution na ito na mapatnatili kayo sa inyong mga pwesto? Bakit? At bakit nakatuon lang ang pansin nyo sa pamamahagi ng ayuda, at habang namamahagi kayo ng ayuda na hindi nyo naman pera yan, ay wala pa rin gumpay ang ginagawa ninyong pagbatikos, pag-atake sa pamilya Duterte, gayon din kay Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan.
Di ba? Nakakaano. Meron ba kahit isa sa inyo ang naglakas ng loob para imbestigahan naman yung patungkol sa extraction? Para paimbestigahan naman yung sinabi ng pinakabago ngayon na dapat maging star witness na si Miss Cathy Dinan? Di ba? Wala. Dahil na ang sangkot ay dati ninyong kasamahan sa Kongreso, si dating Congressman Antonio Florendo. Nagpapa-extend sila kasi hindi sila marunong gumawa ng, ano yan? Sinabi ni CRTV, hindi sila marunong gumawa ng solusyon. So, ang gusto nila, mangamkam lang, ganon. Dahil nakakita sila ng access sa pera or kaban ng bayan, so gusto na nilang kumapit tuko ngayon kung sino-sino ang pinagbintangan ninyong kapit tuko sa pwesto, pero hindi ninyo nakikita sa mga sarili ninyo na kayo yun. Kahit ang problema, hindi lang agri-smuggling, ang problema sa oil smuggling, problema yung sa Bugatti smuggling, di ba? Grabe yun, no? Sabi, di ba, na ang daming pang mga Ang dami pwedeng isa pa batas no ng mga nasa House of Representatives, pero bakit itong pansariling interest lang nila na magkaroon ng term extension ng kanilang inaatupag? Paano naman kaming mga ordinaryong mamamayan? Anong magagawa nyo? Mga nasa Kongreso, ha? Ang kakapal nyo naman. mahalaga at importanteng issue. And paano ka na pwede nyong pagtuunan ng pansin para bumalangkas ng isang masustansyang batas? Hindi yung para lang may extend ang pananatili nyo sa pwesto. Na mula sa 3 taon, ang gusto nyo maging 5 years? Wow, ano kayo, swerte? Masyado kayong nakakarimari-marim yung mga naririnig namin sa inyo na, alam mo, sa mga botante talaga, Marlon, it is key this coming midterm election to reassess kung yung iuupo ninyo kakalungin kayo sa panahon na kailangan nyo sila at ililigtas kayo or hindi na kayo dadalhin sa sitwasyon na kailangan ninyo na ang mga gamit ninyo tuwing tag-ulan ay inaakyat ninyo sa bubong ninyo maisalba lang. At Diba? may ginawa na ba kayong paraan o tulong kung paano mag-umpisa uli yung mga kababayan nating nasalanta ng bagyo na ultimo yung mga gamit nga nila sa kanilang bahay, ultimo yung kanilang sasakyan at kanilang mga tahanan. May ginawa na ba kayong tulong? Kaya tama sabi ni Ed Durano, gadid kasi sila sa kapangyarihan, wala naman silang ginagawa as lawmakers. Pera-pera lang, walang malasakit yung mga yan. Lungkot pa. Sabi ni Leonardo, Agree ba kayo dun sa winika ni Sir Marlon at Miss Pam, mga kababayan, na itong mga legal makers pera-pera na lamang no ang kanilang inaatupag? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Pangan, kulang pa sa kanila ang 3 years na pagpapayaman dyan sa Kongreso. Gusto pa nila 5 years. Grabe, no? Oo, no? That's 5 years of pagnanakaw. 5 years of may gagawin ka ba o wala? Kung may gagawin ka man, is it your 100% in everything that you do? When I say 100%, Manong, ito yung na-confirm ko to kahapon. Na halimbawa pala, let's say, yung mga project na yan, kinakaltasan ng halos 70%. Wala nang natitira. Wala nang natira. So halimbawa, ang proposition mo is gagawa ako ng isang kalsada. Sisimentohan ko ang point A to point B, gagawin kong kalsada. Kung ang budget ko doon 10 piso, ang 70% na 7 pesos, nasa yun na 3 pesos na lang ang natira ko. So, imbis na yung tamang semento ang ilatag ko doon, asfalto na lang, Marlon. Paano kung yung biglang lakas ng ulan? Yeah. Oh. Yung moment na ganyan na umulan na naman, di ba ang asfalto umaangat yan, nasisira Marami na ulit? naman. Kasi ampaw yung mga infrastructure project. Sabi ni Pobreng Pinoyo, dapat ang gawin nilang batas, i-repeal yung MOOE certification. Tapos sabi ni CRTV, isa pa, hindi kaya bumabawi muna sila ng ginastos sila noong kampanya nila. Ay, boss CRTV, bawin-bawi na po sila. Bawin na. Sa panggugupit, actually, hindi nga gupit ginagawa lang sa pamahagi ng ayuda eh. Pickpocket na sabi mo, di ba? Pickpocket government. Hindi nga gupit eh. Sa ginagawa nilang lantaran na pagkuha sa kaban ng bayan, wala na. Hindi natin alam sa papunta to. Sinabi natin to kagabi, Marlon. Simulan naman, extend na natin ng 5 minutes pa. PhilHealth, 90 billion pesos na contribution mo bilang pribadong tao, contribution ko bilang pribadong tao, contribution ninyo bilang pribadong tao na ikinaltas sa mga sweldo ninyo
ibinalik at ipinag-utos na ibinalik ng Department of Finance under Secretary Ralph Recto with the backing and support of the Office of the President na kunin from PhilHealth at ibalik sa National Treasury. Pera po yan para sa healthcare ng mamayang Pilipino. Hindi ho dapat ilipat yan kung saan bang ahensya ng pulisya at kung talagang may sobrang pera na 90 billion, bakit kinakailangan nyo pang magdagdag kaltas sa PhilHealth ng bawat miyembro? Gamitin nyo po yan, marami yung paggagamitan yung pera yan at hindi para lang pagkakitaan ng kung sino mang gahaman sa gobyerno. Nakakalungkot to, Pam. Sobrang ba't nakakaano, no? Nakaka-ajit? O nakaka-adjit, di ba? Nakaka-adjit. Kung hindi ninyo nararamdaman na meron kayong rason na magalit sa gobyernong ito, hindi ho kayo nagiging Pilipino para sa bansa ninyo. Totoo. Totoo yan. Totoo. Tapos yung mga yan, yung mga nagcha-challenge na puro kayo dada, puro kayo ganyan, lumabas na kayo sa lansangan, ganito, ganyan, mag-EDSA na. I don't think the game is to go out and do another EDSA. The game here is yung kami na magdada at 10 pa ng maraming dumadada upang magkaroon ng awareness hanggang sa pinakaibaba. Dahil marami sa baba at nasa laylayan na tinatawag ang walang access sa mga impormasyon na ito. So sa mga nagcha-challenge dyan at naiinip, kung meron po kayong kakayanan na mag-ambag na i-replicate or i-echo ang aming mga impormasyon, gawin po natin para magkaroon ng awareness. Sabi ni Mr. Ordinary Man, galit kami pero wala kaming magawa kung walang leader. Sir, Wait boss, lang. okay po to, yung ganitong nararamdaman nyo. Pero sa bahagi natin, sa parte natin, tayo mismo gumawa ng paraan para naman imulat yung ating mga kaibigan, kamag-anak, kaopisina, barkada, kakilala, kumpare, kainuman, na ito na ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa madaling sabi po, ang gusto ko ipunto rito, magparami pa po tayo. Magparami pa tayo ng imumulat na ating mga kababayan para po pag dumating sa punto na kinakailangan lumabas na tayo sa lansangan, ay marami tayo. Pero very valid yung nararamdaman ni Sir, no? Sir ba siya Yeah. or ma'am? Mister po, Oh, Mister. very valid yung nararamdaman niya na, Yeah. galit na rin naman kami, kaya lang walang nagli-lead eh. Oh. Malay nyo, one of these days, may lumutang at magsabi, tara. So kapag nakita nyo ang moment na yon at nakuha nyo na sa taong inaasahan natin magmumula yung ganong utos o direksyon, no questions asked dapat tayo. Pag sinabing tara, ang itatanong nyo lang will be kailan at saan. And paano? Paano? Kailan, saan, paano? Hindi kayo dapat magtatanong na, bakit? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Hindi dapat. Sa mga katete ka-ebo natin, no, may mga nakaplano po na may sug sa iba't ibang lugar. Sa mga ganitong nakakaramdam ng galit, punta po kayo. Punta po kayo sa hakbang ng may sug at para maramdaman nyo na hindi lamang kayo ang may kinitimtim na galit sa pamahalaan, kundi marami tayo at dapat magparami pa po tayo. Sa Congress, Marlon, na nagnanais na pahabain ang kanilang mga term extension, kagaya ng sinabi mo kanina, magandang initiative yung gagawin ninyo dahil naman ang ating batas ay kailangan din naman ng update talaga, Marlon. Pero, mas kailangan ng mamamayan ang isang mapagkakatiwalaang administrasyon na gagawa ng mga sinasabing amendments as long as hindi sila covered. It will only take effect to the next term or next administration na hindi sila ang makikinabang. Itong mga balaw, hindi sila ang makikinabang. Dahil mo makikita, Marlon, kung gaano ka kasincere na pinagbuti mo pero hindi ikaw ang beneficiary. Correct. Pam, ginamit mo yung salitang pagkakatiwalaan. No? Oh. Pag salitang pagkakatiwalaan, thank you, MG MG Ronan. Hindi itong mga bumubuo ngayon ng mababang kapulungan ng Kongreso ang dapat pagkatiwalaan. Alam mo bakit, Pam? Babalik ko lang uli sa issue ng baha. Mismong sa harap ninyo, nagyabang ang Pangulo na 5,500 ang Pangulo na 5,500 flood control project ang natapos na. Pero after 2 days, binaha ang karamihan sa ating mga kababayan sa Metro Manila at Central Luzon.
ano ginawa nyo? Hindi ba dapat kayo mismo nagalit, sumita at pumuna bilang co-equal branch ng executive? Hindi ba dapat kayo mismo ang kusang loob na nanawagan o gumawa para imbestigahan ito kung saan ba talaga yung 5,500 flood control projects na ipinagmalaki ng Pangulong Bongbong Marcos? No, for sure, ninakaw na lang niya yung yan, credit na yan, hindi naman sa kanya talaga. Totoo. Ganun. Sandali Meron lang kaming chinecheck na update. Saan naman na yung problema? Wag na po nating hukayin kung sino ang nakamana ng problema. Dahil ito ay salinlahi na ng administrasyon ng mga problema, Marlon. Nakikerry over ang mga hindi na isakatuparan noong panahon yan dahil sometimes you just don't share the same vision for the country, but lagi naming sinasabi that if you have the political will to adapt the good and make the good materialize, that makes you the good leader. Sige, that you nagtanong are. na sa naman na yung May problema. nagtanong, malapit lang dyan. Alam niyo po, salamat sa tanong niyo, no? Pero yung ganitong klaseng tanong, Yeah. napakabulok na kaisipan ho ito. Kasi kung lahat to ng pwesto sa pamahalaan, kung papalit na naman, palagay mo, mapalitan na, sana harinawa, mapalitan na ang Bongbong Marcos sa palasyo ng Malacanang. Tapos hindi rin ginagawa ng pumalit sa kanya yung dapat na maging trabaho niya. Ganito rin ba isasagot natin? Sana mana ang problema. Hindi ba dapat mag-move forward tayo? Hindi ba dapat kaya ka nandyan sa pwesto mo ngayon para bigyan ng solusyon kung ano talaga ang problema? Hindi para silipin kung ano na ang nangyari nung nakaraan. Dahil nakaraan na po yun. Patunayan mo, nakarapat dapat ka sa pwesto na isa kang leader na pinagkatiwalaan ng taong bayan na alam kung paano mag-solve ng kung anong klaseng problema ng bansa. Sagutin nyo na lang. My gosh, we have a troll in the house. Itong si RR na ang ano niya is mukhang aw-aw. Kung kanino naman ikaw, sinong magulang mo? Kasi yung sagot yung tanong niya, very malicious, Marlon Na parang, ang punto nito, gusto nitong sisihin yung nakaraang administrasyon. Alam mo ba, yung nakaraang administrasyon is not a perfect, it was not a perfect administration, but it did its best para sa maraming Pilipino. And unfortunately, you are not one of those na naka-appreciate. Kaya tignan mo ngayon kung paano ka kumahol na tuta ng taong nakaupo ngayon na sinasabi nilang drug addict. Alam mo, Pam, hindi mo sisisihin yung nakaraang administrasyon. Noong nakaraang administrasyon, nilugbok tayo dahil sa pandemya. At kahit may pandemya, ibinigay yung karapat-dapat na ayuda sa ating mga kababayan. Ngayon, kahit hindi mo kinakailangan bigyan ng ayuda, bibigyan ka ng ayuda. And ang ibigay niyo po, disenteng trabaho. RR, labas! Kung ako nag-ala Joey dito, Para naman, kung alam ko nang ibigay sa'yo yung link, papaakyatin kita. hayaan mo na pa, para may pakain naman siya sa pamilya niya. Okay, sige, para meron kang pang-lunch sa pamilya mo ngayon, gigil ako Di ba sa'yo, kaya pati naman pangalan mo, i-gigil? nakakabulo. Mayaman I-block ka na ba? nga kita. Ayun, may nagalok, mayaman ka ba? Bigyan nyo nga ako ng piso yan para may kausap. Pakibigyan ko, ilabas mo nga yung GCash number mo dito. Gusto mo Starbucks? Gusto mo Brad? pang naiinsulto ka Diba? Gusto mo pang nadadama yung pamilya mo sa usapan at naiinsulto kayo at dinidisrespect kayo. Ayan. Huling babay kay RR Marlon. Ha? Bago ko Inumin mo, wag Milo. namuka.